B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa mga mahal natin na sumakabilang buhay. Ikaw ba, yes friend, ngayong papalapit na undas, sino ang unang pumapasok sa isip mo na gusto mong bisitahin or gusto mong dalawin, diba? Sa mga sementeryo o hindi naman kaya kung saan nyo man siya nilagak, kung saan nyo man siya nilagay, sa sementeryo man yan, sa box ng sesto, hindi ko alam, charot lang. Ay nako, pero it is a reminder for us, diba? Ito yung mga ganitong araw, ganitong mga season na ipapaalala sa atin yung mga taong nawala na sa buhay natin pero kailangan pa rin nating i-value or i-cherish or alalahanin yung mga moments na nakasama nila dito sa mundo. Ako, personally ito yung isa sa mga tinuro sa akin ng mga lola ko noon, diba? Na kapag ang mga taong namayapa na, mga mahal mo sa buhay, kahit mga kakilala mo, kailangan mo silang alalahanin. Yan, 'di ba? Kaya nga natutuwa ako nung pinalabas yung yung pelikulang Coco, 'di ba? Yung Remember Me kapag nag-iisa. Mali. O, 'di ba? Nakakatuwa yung konsepto ng movie na 'yon, wherein kailangan mong alalahanin yung mga yumaong mahal mo sa buhay para matulungan mo silang makatawid sa kabilang buhay. 'Di ba? Na parang, oo nga no? What if hindi na natin sila naaalala? What if wala na tayong pakialam sa kanila? Saan sila mapupunta? What if hindi na natin sila ipagdasal? What if pabayaan lang natin sila as if wala na talaga? 'Di ba? So, again, this season or this time of the year kung saan ay All Souls Day, 'di ba? Alalahanin natin yung mga magagandang moments. Huwag lang puro takot-takot, Diyos ko naman. Multo-multo, horror. I mean, yeah, given, gets, kasi patay na sila. Pero, hindi naman yun yung totoong kahulugan ng ganitong mga araw 'di ba? There's a deeper meaning within kung saan, again, kailangan natin silang i-reminisce. At ikaw, yes friend, kung wala ka pang mahal sa buhay na yumao, sumakabilang buhay, ang swerte-swerte mo, 'di ba? Malamang sa malamang marami yung naiinggit sa'yo na tuwing araw ng undas, wala kang kinakailangan dalawin sa sementeryo kasi kumpleto pa rin yung mga mahal mo sa buhay. Well, so we're happy for you, 'di ba? Kasi ang hirap-hirap mawalan. Totoo lang, no? Yung tipong hindi mo na siya makikita, hindi mo na siya makakausap, at higit sa pinakamasakit, hindi mo na mahahawakan or mayayakap man lang, as in wala na. Wala na kayong connection. Meron nang nakaharang, 'di ba, sa pagitan ninyong dalawa na lupa or semento. Kahit na alam mo nandun lang siya sa kabilang banda, alam mo pa rin na hindi mo na siya makakausap, hindi mo na siya basta-basta pwedeng makita. Kung baga na-expire na yung moment ninyong dalawa sa mundong to ng magkasama. Sabi nga nila kung pwede lang sana, kung posible lang naman na bumisita sa langit o hindi naman kaya kung meron lang sanang uri ng komunikasyon na makakausap natin sila, 'di ba? Makakapag-usap kayong dalawa, di sana kahit papaano masasabi natin na mababawasan yung bigat, mababawasan yung sakit. Kasi kahit papaano meron ka pa rin connection, kaso wala. Sa panalangin, oo, pwede mo siyang makausap pero wala kang maririnig na tugon, wala kang maririnig na sagot. Kahit sa panaginip nga minsan, di ba, parang ang hirap-hirap pa nilang i-invite. Grabe naman. Ganon sila ka-in-demand, ganon sila ka-busy, guys. Kahit sa panaginip, hindi sila nagpaparamdam basta-basta. Kaya medyo natatawa ako dun sa mga nagsasabing, hoy, kapag pupunta ka sa patay, magpagpag ka kasi baka sumama sa'yo yung kaluluwa. Wow! Grabe, gano'n ka ka-importante para dun sa kaluluwa na sasamahan ka talaga niya? Kamag-anak ka ba? Sa dami-dami ng dumalaw, sa'yo talaga sasama? At talagang sa 7-Eleven ka talaga pupunta? Kaya sa 7-Eleven marami daw mga kaluluwang ligaw dyan. Sabi nila, kasi yun daw ang pambansang pagpagan. Ay nako, so going back, diba? Alam ko sa mga oras na ito ay naghahanda ka na o hindi naman kaya may plano ka nang pumunta, diba, sa sementeryo para dalawin yung mga mahal mo sa buhay na namayapa na. O malamang sa malamang, diba, nandun ka, sa piling ka niya,
Di mo na siya nakikita, wala ka ng ibang matitigan kundi yung pangalan niya sa lapida, yung mga larawan niya nung nabubuhay pa siya, kinakausap mo siya ng wala kang nakukuhang sagot pero alam mo sa puso mo na naririnig ka niya, 'di ba? Kahit paano, yun na lang yung makakapagpagaan ng ating kalooban, 'di ba? At alam mo sa sarili mo na ginagabayan ka niya kahit saan ka magpunta, 'di ba? Pinapatahan ka niya sa tuwing nalulungkot ka. Pero again, ang daya lang isipin na hindi mo siya nakikita. Masakit, mahirap, malungkot, nakakaiyak isipin na alam mong doon ka rin naman papunta, magkikita-kita rin naman talaga kayo dun sa dulo, pero hanggang kailan ka magtitiis at hanggang kailan ka mangangarap na muli man lang siyang makita sa nag-iisang buhay na to. Diba? Kasi hindi naman natin alam kung anong mangyayari sa kabilang buhay. Baka doon, hindi na tayo magkakakilala. Baka doon, hindi na kayo konektado sa isa't isa. Baka doon, meron tayong panibagong mga pamilya. Baka doon, isa na akong ganap na artista, di ba? Parang gusto ko yun. Parang na-excite ako. Charot lang, Lord, wag muna, Lord. So, di ba? Wala na eh. Wala na. Kaya, isa to sa mga reminder na naman sa atin na we must cherish every moment with our loved ones, di ba? Kasi pag yan nawala sa'yo, binawi na sa'yo ng mundo, wala ka nang magagawa. Wala nang panahon, wala nang paraan para ibalik yung mga nakaraan. Hindi na pwede, wala na. Kaya minsan, di ba, mapapanaginipan mo siya, tapos paggising mo, mapapangiti ka. Dahil dun sa ganda ng panaginip na meron ka, tapos after nun, papatak na lang yung luha mo kasi marirealize mo na panaginip lang pala. Na sana nga totoo na nakakasama mo ulit siya. Kumbaga bumabalik ka sa realidad na oo nga pala wala na siya. Kaya minsan alam ko na wala ka nang ibang magawa kundi ang mapatingala na lang sa langit, no? Kasi mapapaisip ka kung kumusta na ba siya. Na kahit nahihirapan ka dahil sa pagkawala niya, alam kong iisa lang yung panalangin mo, yung maging okay siya. Na sana nasa magandang lugar na siya. Na sana payapa na siya at sana hindi na siya nahihirapan pa. So bottom line mga yes friend, sana sa mga ganitong pagkakataon, bigyan natin ng moments yung mga sarili natin na magnilay-nilay at ipagdasal sila, 'di ba? Kasi kailangan nila 'yon, kailangan nila 'yon. Huwag nating laging gawin yung araw na to para lang sa katatakutan, 'di ba? Kasi yung undas ay mas malalim yung dahilan. Kundi muling bisitahin at alalahanin yung mga yumaong mahal sa buhay natin, yung mga taong nawala na sa atin. Parang ex mo, 'di ba? Kahit buhay pa yan, pwede mong ipagtirik. Huwag ka na pumunta ng sementeryo, wala ka makikitang puntod ng ex mo kasi buhay pa nga yan. Pero pwede mo naman siya ipagtirik ng kandila, yung itim. Baala ka dyan. O, kung gusto mo atangan mo pa siya ng Starbucks. Sala ha? Ex na in-effortan pa, ginastosan pa. Ano paghahalataan? Ay naka, well anyways mga yes friend, 3 oras na bibitsay ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, Bibi. Mwah, mwah.